Gising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Grupo natin doon sa Mindanao at Visayas na aktibong-aktibo doon. Oo, tama. Ano yan, lumalago na ang katropang Bantay Bayan natin. Kaya nga, sa susunod na mga issues natin, yung mga phone patch natin, abangan natin at ipag-report natin yung mga grupo natin doon sa malalayong lugar. Yung ating mga Benguet naman na naalala ko, yung Bagyo natin, yung Iloilo, yung Dipolog, yung ating Mindanao, titignan natin yung updates na yun, no? At para malaman natin kung ano-ano ang mga development doon sa ating grupo ng Bantay Bayan. Yan ang kuan, yan ang ano natin ngayon sa atong umagang ito na assessment natin sa ating kuan, sa ating mga ginagawa sa ating gobyerno, sa ating malaking bagay, no? Pero ang hindi naman hindi lahat na natutuwa. Ang hindi natutuwa dito, partner, ay yung mga tinatamaan, yung kanilang mga gawaing masama. Ayaw na ayaw talaga nila eh. Naalala ko tuloy. Ito yung alam mo kahit saan talaga ng party, may mga loko-loko din eh. May mga Bantay Bayan din tayo dati na sinibak din, no? Sasama ng Bantay Bayan Highway Patrol Group. Tapos ngayon pagdating dito sa ating gate, hinahanapan ng lisensya, walang lisensya. Akalain mo yan, galit na galit si doktor, sibak na naman ng mga yan. Talagang meron talagang anay talaga na gumagawa ng kalokohan na hindi nila maintindihan yung kanilang dapat siguro ipaintindi kung ano yung kanilang pinapasukan, kung ano yung gagawin sa kanilang, kasi minsan kulang siguro sa pagkaintindi. Akala nila pagkapasok ng Bantay Bayan, akala nila libre na sa lahat. Libre na kung ano-ano ang gawin nila. Ito last week. Siguro may tumawag sa akin sa cellphone. Sir, tulungan mo naman ako magpaliwanag dito sa konduktor. Bakit? Hindi ba ni honor yung ng konduktor tinitikitan ako dito eh. Kita mo na. Sabi ko, ibigay mo sa konduktor yung cellphone. Binigay. Sabi ko sa konduktor, ano ba yung taong yan? Sir, Bantay Bayan daw siya, sir. Nagpalibre. Sabi ko, pabababain mo yan. Huwag mong ilibre yan. Hala, ihulog mo din sa truck. Nakakahiya. Ibalik mo yung cellphone sa kanya. So, ikaw, huwag mong gamitin yung pagiging Bantay Bayan mo para makalibre ka sa bus. Hindi sa atin yan. Kita mo na. Kaya yan, sibak din yan. Sabi ko, lumabas ka dyan. Bumaba ka dyan. Nakakahiya ka. Sinisira mo yung Kalahin mo yung Bantay Bayan po, sirain mo. Ganon din yan. Walang pinagkaiba sa ating kapulisan, sa ating kasundaluhan, sa Bureau of Custom. Nandyan talaga ang kuwan. Tumawag pa sa akin yung yung tao. Sabi ko, baka ito eh. Kasi sa ating grupo, partner, mayroon talagang diyan naninira sa atin. Kasi sinabi ko, sino ba ang chairman mo? Hindi ko kilala.
national chairman mo, kilala mo si Whiter. Siya hindi niya kilala. So, grupo pala yun ng mga, kabilang grupo. Alam mo yung, yung mga breakaway group ba na kabila, di ba? May breakaway tayo, pinapanguluan nila ni Rosario, nila ni Calma, no? Kasi ngayon, gumagalaw na sila ngayon kasi panahon na sa eleksyon. Alam mo naman, mga taong yan, lilitaw lang pag may eleksyon, binibinta nila yung kanilang, ang pangalan ng Bantayan sa mga year, politiko. Election naman yan. Oh. Next year, ang eleksyon, no? So, ang ating Pangulo naman, ang personal na nagsasabi na, sige, ibantayan natin yung counting ng balota dahil kalimitan kasi kasamang katropang boy, no, yung ating mga pagbibilang nung previous may mga lumulusot-lusot, hindi talaga totoo na nabibilang ng tama. Kaya ngayon ang susunod na eleksyon ay talaga tututukan na yan para hindi na ubra yung kung gagawa man ng kalokohan dyan sa may COMELEC na naman na yan, sibak na naman ng mga yan. Hanggang sa yan maubos. talaga problema natin, no? Kasi mga nanungkulan sa gobyerno, no? Nanungkulan sila hindi para magsilbi ng tapat kundi para sa kanilang sarili. No? Para sa akin, nanungkulan sila para angkinin nila yung yung kanilang jurisdiction, no? Ang kanilang nasasakupan, angkinin nila parang kanila na ba? Oo. Wala na silang wala na silang takot sa Diyos. Yun ang yun ang ko palagi na yung division ba, division. Yan ang natin. Dapat na tayong mga nanungkulan, talikuran na natin yan. Tulad na limbawa ng malaganap ng mga false doctrine ngayon sa kanayunan. Yung prinsipyo ni Mark, ni Lenin at saka ni Mao Zedong, no? Yan na. Yung classless society. So ang ating Panginoon nagtatag siya ng bayan. No? Nagtatag siya ng bayan. Tulad itong bansa natin. Siya ang nagtatag nito, siya ang binasbasa niya ito. Ngunit yun namang mga kapatid natin na naging biktima sa prinsipyo na yan. Talikuran yun na yung prinsipyo ng tatlong pilosofer na yan. Maraming hindi na yan tanggap-tanggap sa ating panahon. Kasi anti-capitalism, tayo ngayong panahon na ito, wala kang kapital, hindi ka mag-survive. Oo. Talagang So, pasundot-sundot yan talaga mga grupo na yan no? Kagaya nung sa may Tagkawayan, Quezon, no? Oh. Yung napatay doon na si Army Corporal Rene Bella ng Patrol Base Delta Company na 22nd Infantry Battalion. Pinatay ito at pinasok ito ng mga grupo ng mga communist rebel na doon sa detachment mismo. Kita mo na yan. Nananahimik yung ating mga kasundaluhan. Yung kasundaluhan natin, inaano yung ating peace and order doon sa kanayunan sa Tagkawayan, Quezon, no? So, sila naman ay gagawa naman ng kung ano-anong papasukin yung detachment para lang pumatay. Ano ang kanilang rason? Alam mo, ayaw nila tahimik? Ayaw nila anong rason nila? Yung ating kasunduluhan may pamilya, may mga anak na talagang mangungulila. Diba? Tama. So, gumagawa sila naman ayaw pa nila. Ano bang gusto nila? Dapat bumaba na sila dito kung ano man ang gusto nila at ang ating gobyerno, kahit yung grupo natin ng Bantay Bayan, kontakin nila kung sila man ay nasa malayo o nahihiya na andito yung ating gobyerno, may mga programa na para sa kanila, yung mga balikloob program. Napakaraming programa ng ating gobyerno. Huwag na silang magtago kung saan-saan at sumuko na sila. Hindi yun papitik-pitik. Kung maisahan naman sila naman ang kawawa, may mga pamilya sila. Yan ang problema. 'Di ba? Tama natin, no. Kasi yun sa ating saligang batas, no. Alam mo sinasamantala yan ng ng mga taga-kabila. Kasi maliwanag doon sa ating saligang batas sa policy, state policy, sa section 2 that we are renouncing war. We are advocating peace and order in our country. So, hindi tayo nakipag-provoke ng gira, no? Oo. Ngunit ang ating depensa yung nilulusob tulad halimbawa ng mga sundalo na
nangyari yon detachment lang. na sinugod sa sa detachment, ha? Oh. So ang natin, ang gobyerno natin sa ngayon, no, hindi mo absuelto yan sa tinatawag na yung human rights violation. Ha? Kasi hindi naman tayo unang-una, hindi naman tayo ang nakipaglaban. Hindi naman tayo nakipagira. Ngunit tayo ang ginigira. So anong violation mo diyan sa human rights? Pinatay ngayon yung sundalo. Ano yun? Human. Dagdag pa ito, no, nais kong linawin, ha. Doon sa United Nations, kasama tayo doon sa human rights. Di ba? Members tayo dyan sa United Nations. Walang membro doon, walang Communist Party na membro doon, no? Ang Communist Party dito sa Pilipinas na membro doon sa United Nations. Only the Republic of the Philippines. Ngunit, so therefore, walang karapatan ang Communist Party na mag-claim ng human rights kung mayroon man silang damage. Kasi ang signatory sa United Nations, ang Republic of the Philippines, hindi yung Communist Party of the Philippines. Di ba? Maliwanag? Ngayon, ang mga nadadamage sa mga inkwentro ngayon, members sa Communist Party. So therefore, hindi sila makaklaim ng human rights because they are not members of the they are not members and signatories of the human rights representing the countries of the Republic of the Philippines. Walang nakapirma doon na kuwan. Di ba? Maliwanag. Nais ko lang linawin, ha. Kasi ang Pilipinas, ang kasundaluhan natin, ang ating mga nag-advocacy sa we are just defending our rights. But maaari ba natin hindi natin nga inaatake na tayo, di ba? Oo. So, we are under attack. We are under attack. So, ang nakapirma sa representative sa member sa United Nations is the Republic of the Philippines, government Republic of the Philippines. So, hindi Communist Party of the Philippines ang nakapirma doon. So therefore, the Communist Party of the Philippines, kung mayroon man silang damage, so wala silang rights. Tama si Presidente. Ha? Tama. Yeah, ikaw, ang kahit na hindi lawyer yung very explanatory yan. Oo. Ha? Ikaw ba? May kontrata. Tapos may gumulo, hindi kasama sa kontrata, i-intervene mo ba yan? No, kita mo na. Ha? Ito. Yan ang sinasabi Ano? ko. Kaya dapat intindihin nila. Dapat hindi yung kung ano-ano lang ang pagka naagrabyado sila, nagpuputok-putok sila, nagsisisigaw sila dyan sa kalye. Ngayon, pagka sila naman nakaagrabyado, tahimik sila. Yung mga kaalyado nila, tahimik din. Di ba? So, talagang tayo, dapat mamulat na tayo, kagaya ng eleksyon na yan. Pagkalipas ng 3 taon, may mga eleksyon. Kaya tayo na mismo, wala naman nakakaalam. Kahit bigyan tayo ng pera, walang nakakaalam kung ano ang isusulat natin. Di ba? Gumawa na tayo ng paraan kahit na para sa sarili, meron tayong respeto para sa sarili natin na yung kung ano man ang binibigay nila, 200, 300, 500, ilang araw mo lang kakainin yun. Pero maninilbihan sila sa bayan ng 3 taon. So, ibig sabihin, 3 taon kang nagpaloko, 3 taon kang niloko ng taong yun. Diba? Yan ang kuhan. Yan ang dapat nating bantayan. No, ako hindi pa ako circumcised noon. Ganun ang kalakaran. Pero sa atin ngayon dahil pinagpipray na natin sa ating Panginoon na baguhin na ang ating lipunan. Kasi hindi naman natin kaya ito, partner, kung hindi tayo gagabayan ng Panginoon. Kasi maalala ko, ako nagbabasa ako ng Bible, yung chosen nation niya, yung chosen people niya, Israelites, no?
nagre-rebuild sa kanya. Daming, kung basahin mo yung Juan Partner, yung history, grabe suffering ng mga taong ito. Punishment dahil sa sa kanya, pagre-reject sa kanya, although these people choosing ito ng Panginoon, pero nire-reject nila yung Panginoon. So anong nangyayari sa kanila? Basa ka ng history na panahon ng ng 17, 18, 19 hanggang 19th centuries. Binubura sila ng mga European countries. Mga Jewish people. Di ba? Kaya parusa yan ng punishment yan. Kaya tayo ngayon, sa ating bansa, kasi tayo naman sa ating saligang batas, nandiyan yung first sentence, first paragraph, nandiyan yung Almighty God. Bago ang lahat, nandiyan. First line, ayan, Almighty God, which the sovereign Filipino people imploring the aid of the divine providence. God Almighty. So, yan, ibig sabihin diyan, binasbasan tayo ng Panginoon natin para magiging isang bansa. Yan ang kuha hindi tayo dapat maging katulad ng mga yung chosen people na na nire-reject nila nire-reject nila yung Panginoon. Kaya ganun, anong nangyayari sa kanila? Di ba? Pinagpapatay sila ni Adolf Hitler. Oo, at alam mo kasama boy, yung mga grupo rin natin, lalong-lalo din dito sa Bantay Bayan at yung mga ibang kasamahan natin ay may mga dapat ay binibigyan ito rin ng values natin at binibigyan natin ng aral tungkol sa Bible, So, kaya nga yung values natin ay talagang mahalaga din sa Bantay Bayan. Hindi yun puro tayo sa operation. So, mundo lang. So, ang gagawin natin, kasamang boy, at ito nga, paulit-ulit dito sa radyo natin, may mga binabanggit tayo dito sa tungkol sa mga Word of God natin dahil nga tamang-tama ngayong linggo ay mismong tayo isasabay na rin natin dahil dito itong tuwing linggo may mga churches tayo na ngayon so tama lang na dapat ay banggitin natin yung sa values natin at yung mga kasama natin sa Word of God. So, abang inaantay natin yung ating mga kasamahan, sila yung ating founder president, sila Dr. Bienvenido BNB Caralde at yung mga guest natin ngayon sa Bantay Bayan ay maibigay natin. So, station ID muna tayo, partner. Okay. Kasi medyo sarapan yung natin. At makakasama natin yung ating founder president ng Bantay Bayan na wala iba kundi si Dr. Bienvenido BNB Caralde, Okay? Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko ay masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at live dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Dapat tayo ng schedule na Ito ang DWDD
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Okay, at makakasama natin ngayon si Dr. Bienvenido Carralde, ang ating founder president ng Bataybayan Foundation Incorporated, no? Doc, good morning, Doc. At dito naman tayo, araw ng linggo, at yung ating programang Katropang Bantaybayan. Magandang umaga po sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Malaking salamat natin sa ating buong may kapal dahil sa araw-oras na ito ay nandito pa rin tayo magsilbi sa taong bayan. Welcome back for a long vacation, no? Oo, at marami kaming naging issue kanina, Doc, no? Yung mga ambush dito sa Tagkawayan sa Quezon, na mga NPA, at yung mga controller na sibak ng PMA, at yung mga tuloy-tuloy na pagsibak ng ating Pangulo sa lalo-lalo na sa Bureau of Custom, yung ating may naramay naman dito sa sa ating AFP Medical, yung ghost delivery, no? So mismong kernel din yung na-involve doon. At yung ating controller doon sa PMA na dapat ay sa mga kadete na maibigay yung mga budget ay na-chatchap pa. Kaya nga yung issue namin kanina, Doc, yung tuloy-tuloy na pagsibak sa mga gumagawa ng katiwalian, lalong-lalo na din doon sa custom na may mga lumulusot pa, no? So ang nakita kasi natin, matagal nang sinasabi natin yan na for so long a time, nagkaroon tayo ng presidente first time na from Mindanao at saka with political will. Pero tingnan mo yan, talagang kung sa matawag parang bakal ang background natin presidente nga political will, pero sa pangyayari sa bayan natin parang mismo siya na dismaya na rin. Ang kanyang pinaka-objective talaga, matagal natin sinasabi yan na for so long a time. Kasi ako po ay taga Mindanao, kaya alam ko yung sitwasyon dyan sa Mindanao na itong Davao, the biggest city in the world, pinaka-safety na city sa buong mundo. Kaya yan ang gusto niya, talagang dream ng Pangulo yan na mangyari sa Davao ang mangyari sa sambayan ng Pilipino, no? Buong bansa. Pero sa nakita natin, kahit na sa matawag natin na talagang may political will ang presidente, pero in spite of that, itong demonyo talaga ay may kasabihan nga yan. Palaging sinasabi niya dito sa ating kasamang si Boy Ratso na kung may power ang Panginoon, may power rin ang demonyo. So sa lahat naman siguro ng istorya ng kahit na sa pamilya, may black sheep of the family, di ba? Mismo disipulo ni Kristo. 12 disciples lang, pero may isang demonyo. Isang mga sine, marami man tayong Famas Award na mga sine, no? Mga movie. Pero hindi yan maging Famas Award kung walang kontrabida. So may kontrabida talaga kahit saan tayo. Pero ang sa atin naman, dito nga sa sarili nating organisasyon, pinag-usapan nyo kanina, may kontrabida talaga. Kaya sabi ko nga sa ating mga member, sarili nyong pamilya, sa organisasyon, hindi mawala yan. Pero hindi natin hayaan na sila ang mangunguna. Sila ang mag-influensya. Kaya itong bayan natin, first time in history, nagkaroon tayo ng presidenting may political will. At saka, ang backup ng presidente natin, itong legal na armado natin sa Pilipinas. Pati itong legal na armado natin sa Pilipinas, ay nakita natin na pinapakita nila yung political will nila, in terms of tactical and in terms of psychological warfare. Kasi alam po natin yan, kahit na sa anong bansa sa buong mundo, na ang karamihang training ng ating mga armado, no, kahit anong bansa, is how to kill the enemy.
Ganyan yan sila eh. Train to kill the enemy. Pero dito sa ating armed forces, medyo nagkaroon tayo ng changes. Kasi yung inumpisahan yung Upland Bayanihan, nakita ng armed forces kasi na killing is never a solution. No? Kaya nagkaroon tayo ng Upland Bayanihan para ihikayat itong ating lokal na gobyerno para matugunan itong insurgency problem. Ang insurgency problem, way back 1930 pa sa Pilipinas. Panahon ni Crisanto Evangelista. Tingnan mo katuso itong kalaban natin. Ang pinili nila yung mga leader para malinglang ang sambayan ng Pilipino. Nag-start ito, Crisanto Evangelista, kung sa kuwan pa, in English pa, ano yung meaning? Christ Evangelist. Christ the Evangelist. Christ the Evangelist, parang disipulo pa rin ni Kristo, di ba? Oh. Christ. Ngayon, patuloy siya sa Pangalan kanyang- lang, pangalan. ideolohiya. Pero ang hindi alam ng karamihan, na itong number one threat sa ating national security, Amerikano pa rin ang nag-introduce. Kasi yun si Crisanto Evangelista, isang labor leader sa Pilipinas. Ngayon, ang Communist Party kasi worldwide ito, hindi lang dito sa ating bayan. Ang Communist Party international. Mismo ang Amerika. Legal ang komunista sa Amerika. Yung Kapusa, Communist Party sa Amerika. Legal. So itong isang Amerikano na labor leader, pangalan niya ay si Harrison George. Pumunta sa Pilipinas dahil nagkaroon ng labor conference. Pero ang objective talaga nito, itanim itong matawag natin na punla ng komunista sa Pilipinas. So, na-encourage niya ang labor leader natin na si Crisanto Evangelista na magtayo rito ng Communist Party. So, ang unang Communist Party sa Pilipinas, ang pangalan ay PKP, Partido Komunista ng Pilipinas. So, nandyan, Crisanto Evangelista. Ngayon, girevitalize ito pagka 1968. Sino ang nag-revitalize? Isang magaling na Pilipino rin. Hindi man natin sabihin na maraming nagkomunista sa Pilipinas dahil sa kahirapan. Dahil itong si Juma Sison ay anak ito ng hasindero. Ang laki ng kalupaan ito. So, hindi ekonomiya. So, 1968, revitalize niya ang Communist Party, yung PKP into CPP, yung Communist Party of the Philippines. O Jose Maria Sison. O kung tingnan natin, ang Jose, sino ba yan? Ama ng Panginoon. Maria, ina ng Panginoon. Pero napakalaking demonyo dahil walang paniwala ng Panginoon. So, hindi basta-basta itong kalagayan natin ngayon. No? Na, for so long a time, for the past 49 years ba yung insurgency problem, naging number one threat sa ating national security. So, itong ating military, dahil, alam mo, yung PMA, nag-produce siya ng hindi ordinaryong mga leaders. Hindi ka makapasok sa PMA kung wala kang high IQ. No? Talagang mataas ang kuwan mo. Ang matawag na knowledge mo sa kuwan. Edukasyon. No? So, mga graduate na. So, ito sila, naghanap rin ng solusyon na matagal na tayong panahon, body count mentality, firearms recovered mentality. Pero bakit dumadami ang kalaban? Kaya nag-develop ang armed forces, yung Upland Bayanihan, na makita natin napakalaking kuwan ito. Napakalaking improvement ito sa ating peace and order. Kasi kung tingnan natin, itong peace and order,
Kasi tayo, na-involved din tayo dyan dahil sa Bantay Bayan, for almost 30 years na rin tayo rito. So nakita natin na ang real solusyon talaga, itong tinasabi natin na composite formula. Ano itong composite formula? Kasi karamihan, pag sinasabi natin na ang insurgency ay problema ng police military, actually, hindi talaga yan. Kasi 25% lang ang police military. Ang 50% yan is the local government units. Another 25 is the non-government organization, taong bayan. So that is the real formula. So nakita natin na itong armed forces, na develop nila yung Upland Bayanihan, na kailangan composite, no? So na-encourage nila ang local government unit to do the front work. Oh, kasi kung ito ang pinaka-ultimate objective is to attain peace and order. So palagi nating ine-explain yan na peace and order is just like an aquarium. Ano bang nakita niyo sa aquarium? May tubig, may isda. Yung isda malusog dahil will feed ang isda na yan. 15 at 30, may pagkain talaga yan sila. So ang tanong, paano nabuhay ang isang malusog na isda? Kailangan ng tubig. So ang problema ngayon, itong tubig na makasuporta sa ating kapulisan at military. Kasi ang kalaban naman natin sa kanilang protracted People's War Strategy, inuna nila pag-organize itong mga tubig. Sino ba yung tubig? Ito yung sambayan ng Pilipino. The multi-sectoral group. O diyan sila mahusay mag-organize using the valid, legal, and legitimate and popular issues na hanggang ngayon, ito ang malaking problema ng ating presidente. So, ang ating armed forces of the Philippines, ang pinaka-forefront sa gira na ito, itong Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines. So, talaga, puro makita natin na nandito na sa atin ang mga leader na potensyal na maatin natin yung peace and order. We have a president that has the political will. Ang sa military naman, itong Civil Relations Service, ito ang malaking matawag natin na nakapront sa ating labanan na ito. Hindi ko malimutan talaga itong labanan na ito ngayon na kailangan natin na masigasig natin. Dahil isang Major General, Bienvenido Datuin. No? Hindi ko malimutan dahil kapangalan ko . No? So, itong general na ito, ang history nito, makamasa ito. No? So, timely talaga ito ngayon na nagkaroon tayo ng Civil Relations Service na ma-implement itong relasyon ng ating legal na armado sa sambayan ng Pilipino. So, ang mangyari dito, ang response lang ng sambayan ng Pilipino. May presidente tayong may political will, may armed forces tayong may political will, may PNP rin tayong may political will. So ano ba ang magkumplito sa composition na ito? Yung mga non-government organization. Oo. Diyan nga, kasi itong local government, itong military kapulisan will never attain their objective kung walang suporta ang masa. Oh, may kasabihan diyan. Anong matagal ng kasabihan? He who wins the people wins the war. So ito ngayon, ang ginamit ng kalaban ngayon, hindi ito basta-basta. For the past 49 years, since 1968, talagang na-influence niya. Maniwala ba kayo dyan na mga barkada nga ng Panginoon, may pare, madre, pastor tayo, 14 years in seminary, basa ng Bible, araw-gabi. Bakit yung iba? Hindi naman lahat. Pero bakit yung iba, nakuha pa nila?
na imbis na Biblia ang hawakan, ngayon, Armalite at 45 na. So, paano ba nangyari yan? May naalala ko, Dok, yung pelikula na ginawa ni Vilma Santos. Tuwang-tuwa yung lola ko at saka yung nanay ko. Nanood talaga doon dahil tagahanga sila ni Vilma Santos. Anong pelikula yun? yun yung pelikula na... Estila L. Ha? Estila L. Ah, Oy, andito may mga mga dumating na ang ating mga pinakahihintay na mga guest natin ngayong araw na ito. Dami pala may So, siguro mag-ano na lang sila ng mga upuan nila. Iba-background na lang dito kay Doktor, no? Oh, yung yan. mga upuan, i-background na lang dito sa likod ni Doktor. Dito kayo no? sa kan. Oo, para makita tayo sa ano. Yan, no? So, Doc, yung ano natin, no? Habang inaayos nila yung upuan, no? At ituloy natin yung kay Stella L. Estila L. ayun. Kayo, naalala nyo yung Sister Estila L dahil kapanahonan ninyo yan. Estila L. Oo. Alam niyo ang background nitong Sister Estila L dahil medyo nasa senior na rin tayo. Ito'y isang pelikula na ang pinaka sikat na artista nito ang nagdala. Si Vilma Santos. Panahon pa ito, Vilma Santos, Nora Honor. Oh. Tingnan nyo kung So, nakita itong kayo. Sister Estila L, isa itong sine, Ito. life story ito ni Sister Ay, hindi ka Connie makikita Ledesma. Itong si Sister Connie Ledesma, isang madre ito, na nangunguna sa palagi sa rally. Nakita kayo lahat yan. Diyan sa Mindula. Madre ito siya. So, ginawaan ito ng film. Sister Estila L. Puno ang mga sine. Kahit na sa Mindanao, daming sinihan namin doon na may mga surot, no? Ano ba yung surot sa Tagalog? Ha? Surot. Surot din, surot. Kahit kumakati ang kanilang puwit Sa Mindanao, Kuting. sa kagat ng mga surot na yan o kuting, punong-puno dahil Vilma Santos. Lola ko tsaka mama ko. Kasi para maintindihan ng karamihan this is a protracted people's war using propaganda. So yung Sister Estila L, ang life story ng isang madre, si Sister Connie Ledesma, na nangunguna sa mga rally. So nandoon, rally. Si Vilma Santos ang nagdala. Alam mo, yung komunista, pag may rally, ang kasunod dyan, gulo. Kasi sila rin ang mag-create ng gulo dyan para magkaroon ng tinatawag natin na hindi magandang pangyayari. So yung nagkagulo, inaresto yung mga leader. Nakita ngayon ng mga fans, uy, pinapalo si Vilma. Galit ngayon, Pinupusasan si Vilma. Kinukulong si Vilma ng mga pulis military. Martir. So, pagpasok ng sinihan, laking tawa ng mga fans kasi Vilma Santos Pero paglabas ng mga fans, makakita ng pulis military, nakasimangot ang tao. Tarantadong pulis military ito. Bakit pinapalo si Vilma? Bakit kinukulong si Vilma? Imagine mo, that is propaganda. Yan ang hindi naintindihan ng taong bayan na ang panahon na yan, anong taon ba yan? Mga 80s. Yes, sir. 80s. 70s? O 80s yan, 80s. Ang First panahon quarter, na yan, 80s. hanggang ngayon, ay patuloy pa rin. Oo. Itong ginagawa ngayon ng mga karamihan, Sus Maria. Hindi na ito biro ang kalagayan natin kasi protracted people's war strategy. Kaya nandito yung ating programang Katrupang Bantay Bayan dahil ipaalam natin sa sambayanan itong sitwasyon ng ating bansa ngayon. So dahil kailangan talaga ng ating legal na armado, itong ating Armed Forces, Philippine National Police at gobyerno, itong sambayanang Pilipino. So nandito tayo. Ito ang programa ng Bantay Bayan, nationwide ito. We have more than 5 million members already. Halos lahat ng major urban centers, Luzon, Visayas, or Mindanao, nag-organize tayo ng mga sambayan ng Pilipino para maintindihan ng taong bayan ano ba itong kalagayan ng bansa. So isa sa pinaka-aktibo, no?
Kasi ginagawa natin itong program natin na every Sunday, magkaroon tayo ng guest natin dito na mga chapters natin. So itong Las Piñas chapter, nakita natin na talagang napaka-active, no? Noong araw, organizer lang ito si Pirida, no? Elmer. Pero ngayon, lumalaki na sila, no? So, sila ngayon, ang matawag natin na chapter na very active. So, ito yung program natin na kailangan mapalawak natin, no? Kasi Las Piñas, Parañaque, at saka surrounding cities ay kailangan ma-organize natin, no? Kaya, kasi may suggestion yan, lalo na sa intelligence community, nga lahat ng barangay surrounding the airport, no? Major airport, major seaport, at saka yung tourist destination, kailangan magkaroon tayo ng maraming masa. So, maganda ito, kasi nandito yung grupo natin sa Bantay Bayan. Ito yung kumbaga Las Piñas chapter natin. Las Piñas Isa lang to sa grupo natin na dito sa Bantay Bayan. No? So nakikita nila meron tayong green na uniform at saka meron tayong orange na uniform, no. So ito yung ating grupo ng Las Piñas, no. Pakilala tayo dito para maibigay natin yung mga IDs natin, no. Yung mga orange na uniform natin, ito yung mga Bantay Bayan Highway Patrol Group natin, ay mga nakamotor, no. So itong mga green uniform naman natin, mga officers naman to, ng mga Bantay Bayan. So maganda siguro ito, ibigay ko kay City Director Elmer Pirida ang pagkakataon na mapakilala niya yung mga kanilang group officers niya, no? Magandang umaga, Director Elmer. Alam mo, itong broadcast natin through the facilities of the Armed Forces of the Philippines, lalo na sa Civil Relations Service, sa pamumunan nating butihing Commanding General, Major General Bienvenido Datuin, na binagbigyan tayo ng pagkakataon dito. Worldwide ito, no? Ang atong ire. Sa lahat ng sulok ng buong mundo ay nakikita tayo. At pwede nating i-review ito at hanapin yung website ng Katropa DWDD at i-click yung Bantay Bayan, mai-review natin at makikita natin yung sarili natin at yung grupo natin ng Bantay Bayan. Siyempre, sa pagtulungan ng ating Civil Relations Service natin, no? So, malaking pasalamat natin yung naibigay na slot sa atin dito na tuwing linggo. At ito ay para rin mailaganap yung ating grupo ng Bantay Bayan para maintindihan rin nila kung ano yung grupo natin ng Bantay Bayan na nandito sa 7CRG na inaprubahan na tayo ay makapasok dito sa 7CRG. Okay, si kasama nga Elmer, no, yung ating organizer ng Bantay Bayan at nag-organize ng ating Las Piñas, no? City Director. City Director na, no? Magandang umaga, kasama nga Elmer, no? Welcome po sa ating katropang Bantay Bayan ng Bantay Bayan Foundation. Dito sa loob tayo nagbo-broadcast live sa loob ng Campo Aguinaldo. Okay, kasamang Elmer. Una po, magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Founding Chairman President Dr. Bercardi at sa Seracho at sa ating mga kasamahang mga opisyer ng Bantay Bayan ng Las Piñas Chapter. Unang-una po, kami po ay lubos na nagpapasalamat at kami po ay naangyahan dito sa pila ng DWDD upang ipahayag din po ang mga layunin ng Bantay Bayan katulad po ng Las Piñas Chapter. Sa amin po sa Las Piñas Chapter, kami po ay lubusan nakipag-ugnayan po sa ating mga kapulisan upang tumulong sa kaayusan at kapayapaan doon po sa aming lugar sa Las Piñas. At hindi lang po sa Las Piñas, kundi ganun din po sa ibang lugar po ng ating bayan. So siguro, Director, pakilala na natin itong mga magigiting nating opisyali sa Las Piñas, no? Opo, Dok. Ikuan mo muna yung mga opisyali mo. Una ko po, pinakilala yung aming pong organizer ng women's sector, si Lou Sinampas, na siya po ang tumatayong organizer po sa NAI Cavite, na
siya rin po ay nakipag-unayan doon sa ating mga kapulisan doon. Nasa ngayon po ay lumalaki po yung kanyang samahan doon upang isa rin po ito sa makatulong sa kaayusan at kapayapaan ng Naik Cavite po. Nasaan ba si Los? Dito po. Ayun na, doon sa likod. Kuan, kaya para medyo mag-grade ka sa mga kuan mo. Grade mo na. Sunod natin, si kasamang Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Maria Luz Hinampas. Chapter secretary po ako ng Las Piñas chapter. Oo. Pero organizer po ako ngayon ng Naik Cavite. so ino-organize mo na yung Naik para Yes sa Bantay po. Bayan natin, oh. Yes po. Okay, medyo malayo-layo yun, ha? Yes. Oo. Naik. At so sakripisyo ka doon. Sacrifice Oo. So pagka nagkaroon tayo ng chapters doon at medyo magkaroon ng chapter chairman doon, okay na yung grupo natin. Yes So po. ito po sacrifice ito, Doc, dahil napakalayo ng Naik Cavite at ilang oras to para sa pagbiyahe doon, no? Mga ito, mga matatawag natin mga bayani natin ito kasi sila ay nagpakahirap para sa para sa papalaganap ang buong katotohanan. Kasi sa ngayon kasi lumalaganap yung false doctrine, yung pinapahayag ni Dr. Caralde, maraming mga lumalaganap mula pa noon ay ang sambayan ng Pilipino ay biktima na sa mga sa mga maling katuruan, tulad halimbawa ito naman ay binibigyan na tayo ng babala ng Panginoon natin ni Jesucristo nung siya pa ay nagmi-ministry dito sa mundo, na mababasa natin ito sa Matthew 24:24, nasabi niya dito, for there shall arise false Christ. O yan, yung sinasabi, false Christ, and false prophet. So yun, and false doctrine. Ayan na, pinapahayag na ngayon na naging biktima na tayo ngayon tayong Bantay Bayan, mga katropang Bantay Bayan, lahat tayo mga katropa, membro tayo sa natin dito, ay ipapairali natin yung totoong doktrina. Okay. Diba? Okay. So bigay naman natin kay kasamang chairman, si Ronaldo Oblea ng Las Piñas, Ito yung pinaka-chapter chairman. ito na yung chapter chairman natin sa Las Piñas, Sir, magandang umaga. Welcome sa katropang Bantay Bayan. Una po sa lahat ay magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bantay Bayan, at magandang umaga Armed Forces of the Philippines. Ako po si Ronaldo Garcia Oblea, chapter chairman po ng Las Piñas po. So, una sa lahat, nagpapasalamat nga ako kay Founder Fest, Dr. Ben Caralde, at ang ating vice na si Denso Lacho po, na talaga po tunay na namumuno dito sa ating Bantay Bayan Foundation Incorporated, na talagang tunay na sila po ay nagkakaisa at nagbibigay po ng lahat ng doktrina dito sa Bantay Bayan upang mapaigi at mapagandang ating Bantay Bayan Foundation Incorporated. So kami po mga taga Las Piñas po ay tunay na sumusuporta sa Bantay Bayan. So ang po namin, katulad niya sabi ni Seat of Director Elmer Perida, na kami po ay tumutulong sa mga kapulisan at mga kasundaluhan po natin dito sa Armed Forces of the Philippines po. So yun lang po sa akin po. Maraming salamat sa lahat sa imbita po ng DWDD, Katropang Radio, upang iba naman nating mga kasama ay makapag-. Salamat po at magandang umaga. So update lang natin kasamang Ronaldo, yung mga ginagawa natin doon sa Las Piñas, kopya tayo dito sa National Secretariat para kung ano man yung maibigay na certification sa inyo doon, may kopya tayo dito sa National Secretariat, para hindi tayo nawawala sa linya ng Bantay Bayan, Okay, at sino yung mga kasamahan pa natin na Las Piñas? Sunod po natin ipapakilala yung ating pong organizer din ng Las Piñas, si Leno Neri. At si kasamang Nilo. At ito medyo natin, magandang umaga kasamang Lino Neri. Maiksi ang pangalan sa kapilyedo. Magandang umaga po naman. Una-una sa sakop ng Bantay Bayan, Dr. Caralde at kanyang mga kasamahan po. Ganon din po dito sa mga nasakupan po sa CRS radio po. Maraming salamat po at magandang umaga at maraming salamat at pinigyan po kami ng pagkakataon na maging guest po dito
sa radyo po. Maraming salamat, brother, sa pagpunta rito, no? Sino pang ibang officer mo? Isa sa mga sa women sector naman natin to. Ito po yung ating very active ito. organizer ng sa women's sector at isa rin po siya sa sa ating pinagkakatiwalaan ng ating founder ng ating organizer, si Rinda. Okay, ma'am. Magandang umaga. Welcome sa Katropang Bantay Bayan. Magandang umaga po sa inyo po. Oo. Lalo na po dito sa ating sa radyo po. At saka sa lahat po ng Bantay Bayan ng buong Pilipinas. Ako po yung bali organizer po ng women's sector at saka ako po yung representative ng Luzon Island Director. Bali po ang ginagawa na po ng aming Luzon Director ay magbigay po ng mga sulat para po matulungan namin si Doktor sa makilala yung Bantay Bayan. Kasi po yung nagbigay na po kami ng coordination letter magmula po kay Presidente, care of po kay Lorenzo Go sa ating kwan po. Tapos po sa Vice President, tapos po sa DILG, sa MMDA, ano po ba itong iba? At iba pang ahensya ng pamahalaan. Opo, no? para po makatulong po kami kay Dr. Calardi para po sa pagpapalawak po at makilala po ng ating sambayanan na talaga pong ang Bantay Bayan ay makakatulong po ng voluntaryo. Opo, voluntaryo po kaming tutulong kung ano po yung katulad po sa peace and order sa mga lugar po namin, lalo na po sa Las Piñas, tumutulong na po kami para sa peace and order po doon. Kasabay po ang mga kwan po PNP. Kasama po namin. Kami po ay force multiplier nila. Kaya hanggang noong linggo po, Biyernes, kami po ay nagkwan na. Sumama na sa police operation. Magandang kuan niya, magandang development niyan. Kasi yung mga kababaihan natin. encourage natin lahat ng chapter natin, kahit saan sila, mag-coordinate sila sa ating kapulisan at military, no? So itong ginagawa ng Las Piñas chapter ngayon, in fact, napakalaking swerte itong Las Piñas chapter dahil nagkaroon sila ng isang concerned citizen from Las Piñas, no? Sa pangunguna ng kanilang pinaka-advisor na talaga ito, no? Itong si Mr. Edison Hindap, no? Para sa kaalaman ng lahat, no? This is a worldwide broadcast. Tayo sa Bantay Bayan kasi, for the past several years, andito tayo, naka-auxiliary talaga tayo sa EEP-PNP. So, ang Pilipinas comprising about 3 large island. We have the Luzon, Visayas, and Mindanao. So, sa Mindanao, mayroon tayong Mindanao Director. Sa Visayas, mayroon tayo sa Director rin. At saka itong sa Luzon, nakita ko kasi na kailangan magkaroon tayo. Kasi ang Luzon, nahirapan kami maghanap ng magdala. Kasi nandito rin ang National Secretariat natin. So, bali yung National Secretariat natin, ito na yung nagdala sa buong Luzon area. Pero under sa ating organizational setup, kailangan ng somebody na magdala talaga sa lahat ng chapters natin sa buong Luzon. So, itong si Mr. Rindap, actually, bago pa ito sa Bantay Bayan. Pero nakita ko, medyo saludo rin ako rito dahil karamihan ng tao, no? Pag okay na yung kabuhayan mo, financially stable ka na, at least nandyan na sa iyo lahat, wala ka nang pakialam sa mundo. Yan ang attitude ng karamihan eh. Pero ito si Mr. Hindap, nakita natin na in spite na well-off na siya sa kanyang economic na pamumuhay, malaki pa rin ang percentage ang pinapakita niya sa concern
sa masa, lalo na dito sa peace and order. Kaya alam niyo, marami naman tayong nilalagay na iba-ibang officers, pero itong si Mr. Hindap, nakita ko, bago nag-join sa Bantay Bayan, nagmanman muna ito. Na-monitor ko na mayroon tayong 3 incidents of outtaking. Ang layo noon, Nasugbo, Batangas, mayroon doon sa mga ibang chapters natin, mayroon tayo sa matawag na Calamba area, nandoon sa Bulacan area, na pinupuntahan talaga niya bago siya nagpa-member. So inalam niya ano ba yung potential background ng Bantay Bayan, so bago siya nagpa-member. So tayo naman dito sa National Secretariat, nakita natin yung desire niya, kaya hindi ako nag-atubili pag-offer sa kanya na kung pwede ma-head niya itong Luzon director natin. So, right now, siya ang nag-represent ngayon as director sa Luzon area. Pero, iba yung perception niya eh. Inuna muna niya yung sarili niyang chapter. O Las Piñas. So, lahat, anong pangailangan sa chapter talagang binibigay niya. So, yan ang sabi ko na isang tao potensyal na makatulong para sa ating bansa. Kaya, welcome to Bantay Bayan, Director Hindap, at saka malaking tulong ito, lalo na sa ating Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, na paghikayat sa sambayan ng Pilipino na makatulong talaga tayo as component of the overall formula, yung 25% na non-government organization, dito ang ating target ngayon. So, mayroon pa ba tayong ibang officers dyan na yung isang yung Lilibet si Nicolas natin, bigyan natin pagkakataon sa mikropono natin dito sa Bantay Bayan at yung dalawa nating Bantay Bayan Highway Patrol Group, Oo. So, na lang yung pangalan kaya medyo ang so mayroon pa tayong 15 minutes pa, So, ito yung mga right hand ni Director Hindap. Good morning po sa atin lahat. Nagpapasalamat po kami ngayon sa pag-imbita nyo dito po sa DWDD. Tsaka sa amin mga kasamahan, marami pong salamat. Ako po ay si Lilibet Nicolas, isang members, organizer ng Bantay Bayan. Sa ngayon po, almost 100 members na po kami ngayon sa Las Piñas, Bantay Bayan Chapter. Siguro, yung maano pa namin, sana makahikayat pa po kami ng maraming members po. Thank you po. Ayan, okay. Maganda. At yung ating Bantay Bayan Highway Patrol Group, Doc, Ito yung sa ating mga Bantay Bayan na may mga motorcycle. So, ito yung pinaka matawag natin na uniform ng ating Highway Patrol Group, sa lahat ng mga Bantay Bayan na riders natin. Okay, sir. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po sa mga kasamahan ko po dito, Bantay Bayan, kina Doc. Saka sa inyo pong nandito sa radyo, DWDD, Katropa Radio. Ako po nagpapasalamat po at napasama po ako dito sa Bantay Bayan kasi talaga pong malaking tulong namin basta po lumalabag po sa batas. Hindi po namin talaga yan kinukonsente sa lugar po namin. Malaking tulong po Bantay Bayan sa Las Piñas po. Saka sa buong chapter. Okay. Lang po. Salamat. Salamat, At yung isa pang kasamahan natin na doon sa ito po, bago lang po ito, si Juancho Pacquiao, kamag-anak ko yata nito si Manny Pacquiao. Nako. So, medyo pala mukhang si Pacquiao man ito Hindi ka boxer Hindi po. Magandang umaga po sa inyo, lalo sa mga officers po ng Bantay Bayan. On behalf po ng si Vice Chairman Archie Pelizado, ako po yung pinadala niyo po dito kasi busy po siya ngayon. A new member po ako dito po sa Bantay Bayan, may think of 4 or 5 months po lang. Tapos masama na rin po ako sa operation dahil gusto ko po makita rin kung ano po yung ginagawa. At the same time, kung hanggang kaya po magagawa ko, tumutulong po ako.
So, anong probinsya mo? Bro? Maynila po ako. Manila. Pero yung father ko po, ang Cebu po siya. Cebu. So, may kapilido mo si Pacquiao, medyo may relasyon talaga. Yun ko po, gusto ko po malaman din. Mas maganda po yun. Maganda yan dahil mayroon na tayong bridge kay Senator Pacquiao. So, maraming salamat po sa pag-join ng Bantay Bayan. Nakakatuwa naman itong, pag marami tayong guest, ibig sabihin, marami tayong mga, diba? So, natutuwa talaga ang mga katrupa. Katrupang Bantay Bayan. Yung puwersa nating Las Piñas, todo suporta dito ngayon, at ang dami nila. So, sa lahat ng mga luma at saka bagong mga members sa Las Piñas, congratulations sa inyo. Dahil sa isa kayo sa napaka-aktibo talaga. Kaya in-expose kayo namin dito sa media dahil ang requirement natin, bawat chapter, at least may 3 tayo na radio reporter. So yung reporter ninyo dyan, kahit na wala kayo rito, every Sunday, kailangan mag-report kayo, from Las Piñas. So magpunpat lang kayo rito. Matawag natin na bagong development o project ninyo sa Las Piñas, pwede nyong i-air yan every Sunday. Nandito naman yung dalawang anchor natin. Sila ang mag-facilitate sa inyong programa ang gustong ipaabot sa sambayanan. Okay, at yung kasamang Ronaldo, siya ang mag-a-assign din at lalong-lalo na sa mga reporter natin para maging makatulong man yung Las Piñas at ma-broadcast din natin yung mga tumutulong na kapulisan natin, ano yung mga accomplishment na nangyayari doon sa Las Piñas, ma-broadcast din dito sa radio program natin sa Bantay Bayan, Katropang Bantay Bayan. So, yun ang kagandahan sa atin dito. At pagka na-broadcast naman natin at nabanggit natin yung mga accomplishment at activities ng mga PNP natin doon sa Las Piñas, pwede natin silang hanapin dito sa website natin, yung Katropa DWDD, So, i-click lang natin yung video, makikita natin kung anong araw o anong oras na andito tayo sa Bantay Bayan. Pero wag niyong kalimutan na i-like, yung ating, kasi kalimitan, Dok, yung mga Bantay Bayan natin, binuview, tapos kailangan i-like nyo na rin, para naman na makikita natin kung sino-sino yung nag-follow doon sa ating Katropa DWDD, Katropang Bantay Bayan to, Okay, at pinapasalamatan natin. Magandang pagkakataon ito, kasi ito, actually, sa panawagan na rin ng ating Pangulo, na makatulong tayo dito, lalo na itong anti-drug campaign niya, at saka sa peace and order, sa insurgency. So, ang latest information natin, dahil wala na tayo masyadong oras, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, may mga chapters na tayo nagpahiwatig na may mga armadong grupo na rin, sa matawag natin na mga revolutionaryong grupo ng New People's Army, yung iba naman sa mga secessionist movement natin na mga illegal pa na hindi recognized sa gobyerno, ay gusto rin na babalik na sa ating gobyerno. So, for the information sa lahat, itong Civil Relations Service natin, ang pinaka-headquarters ay dito sa Campo Aguinaldo. Pero mayroon siyang mga command sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon tayong 7 CRGs, May CRG 1, 2, 3, 4, and 7. Itong 7, dito ito sa Metro Manila. So, nandyan rin ang opisina natin sa 7 CRG. So, in-encourage natin na lahat na yung mga armado na nasa kilusan pa, ito ay very rare opportunity para sa inyo na magbalik loob kayo sa gobyerno. So kung medyo alanganin kayo, dahil takot kayo, lalo na, kaya nga tinatawag NPE yan, no permanent address, dahil takot sila kung makakita ng pulis at military. So kung medyo alanganin kayo, may mga CRGs tayo sa area ninyo, sa sunod broadcast natin, ating ipaalam yung mga CRG ang location nila, para pwede kayong magpunta doon or any of your relative, mga kamag-anak ninyo,
pwedeng mag-contact doon sa mga military na yan through the CRGs, no? Para makabalik loob na yung mga armado nating illegal na nandyan pa sa kilusan. So kung matakot kayo sa sundalo, ang Bantay Bayan, we have Luzon, Visayas, and Mindanao chapters kahit saan sa buong Pilipinas. So doon sa ating mga chapter organizers, mayroon tayong chapter chairman, mga municipal director, mga city director, provincial director ng Bantay Bayan, pwede kayong maglapit doon sa kanila para ma-process yung pagbalik loob ninyo sa ating gobyerno. Kasi samantalahin ninyo, first time in history ito, na mga nagbalik loob ng mga illegal na armado, binibigyan pa ng pabahay ng presidente natin, binibigyan ng livelihood. Kaya ito ay last call ng ating presidente. No, samantalahin ninyo ito dahil alam niyo yung presidente magbigay yan ng matawag na mga time element sa atin. Pero kung talagang ayaw ninyong magbalik, ayan, nandiyan naman ang ating legal na armado sa Pilipinas. Kaya ayaw ng ating legal na armado na itong sinasabi natin na body count mentality. Kaya kung pwede lang, mag-coordinate na kayo doon sa inyong mga religious sector sa area, different area. Kung anong sikta kayo ng reliyon, pwedeng mag-approach kayo dyan sa kanila para sa desire ninyo na pagbalik loob sa ating pamahalaan. Kasi sa nakita ko, December is coming na naman, no? Sana mag-unite kayo sa inyong pamilya sa panahon na ito dahil nakita namin na ito talaga kawawa itong mga nagrebuilde sa gobyerno, no? Na ginagamit yung armed struggle kasi malayo kayo sa pamilya, and then ang inyong kalagayan, kakita kayo ng pulis o military para kayong nagkumbulsyon na sa nervyos. Kaya sana mawala na yan, no? Kasi tingnan ninyo ang inyong pamilya kasi may panahon, ito ang pagkakataon. Mayroon tayo ditong Civil Relations Service kasi ito ngayon ang nakapruntahe, no, sa relasyon doon sa ating sambayanan, no, na pwede kayong i-facilitate talaga. Itong si Major General Benvenido Datuin, pusong mamon. Sundalo ito pero pusong mamon. Pagdating na sa pakipagrelasyon sa ating sambayanan. Kaya, i-take natin itong opportunity. At saka, Doc, no, pagdating sa Bantay Bayan, pagka yung mga returnees natin, no, at kinontak yung Bantay Bayan, huwag silang matakot doon sa Bantay Bayan dahil itong Bantay Bayan, marami na rin itong mga returnees dito na kagrupo natin. Yung mga iba na sinamahan natin at naging mga sundalo pa, no? Hindi na tayo maglayo. Yung katabi mo, yung katabi mo, ayan, 20 years ito sa Kilusan, no? Kaya may kuwan talaga kasi ang Kilusan, godless ideology. Imagine mo, from godless ideology, naging God-centered. Ano nang hawak? Basta-basta, PhD degree na ito sa reverend na ito. Imagine mo, ano na hawak na nasa bundok pa. Isang commander, ngayon, isang reverend. Ganon yun. Kasi sabi ko sa inyo, yung Pulse Doctrine, no? Lumalaganap yan sa buong mundo, no? At marami naging biktima noong 19th centuries, 18th centuries, 17th centuries. Itong Pulse Doctrine na lumalaganap dito sa ating bansa ngayon, noong mga panahon na yan, millions of lives ang nadadamage na including na the property, no, volumes of properties ang nadadamage dahil lang yan sa prinsipyong yan. Okay, ngayon, katropa ko, isa rin akong biktima. Kaya tayong mga tayong mga nasa katropa natin, no? Ako katropa ngayon, no? Importante talaga yung pag-aaral para hindi kayo magiging biktima sa mga doktrinang mali.
Katrobang boy, 2 minuto na lang tayo. Oh, kaya ako, Oo. samantalahin ko na pagbabati yung aking anak kasi birthday ng aking anak itong linggong ito, si Juden, no? At saka yung aking pamilya. Samantalahin ko na lang yung pagbabati na magandang umaga at happy birthday doon sa aking bunso. Oh. Oo. So ito, dahil katrupang Bantay Bayan at saka sa Armed Forces ngayon ay ang pamaraan ngayon ay edukasyon. Kaya palaging sinasabi natin sa sambayan ng Pilipino na ang bayan na mulat sa katotohanan ay haligi ng matatag na demokrasya. Subalit, ang bayan na alipin ng kamangmangan ay anay na wawasak sa kalayaang tinatamasa. Magandang umaga sa bayan ng Pilipino. Okay, magandang umaga po. Bueno, sa panguna po ng aming founder, President ng Batabayan Foundation Incorporated, na walang iba kundi si Dr. Bienvenido Ben Vicaralde. Ito po yung lingkod, Jonathan Roble, at syempre yung aking partner, si kasamang Boy Ratio. Nagpapasalamat at bumabati sa inyong magandang araw ng linggo at yung mga grupo natin sa Bantay Bayan. No? Okay, at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.